Kapitan, nasa 4,500 metro na tayo. Ang pinakamalalim na kayang marating ng Qianlong ay 6,000 metro. Kaya pa nating magpatuloy. Huwag gagalaw ang lahat. Makinig kayo sa tunog ng katawan ng barko. Nasa 5,200 metro na tayo. Parang dahan-dahang pinipilipit ng higanting kamay ang bakal na plato. Na-deform na ang panlabas na katawan. 5,500 metro. Nakabalik na kami. Ngayon lang kami sumuong sa dagat. Isang biyahe kami sa kailaliman. Nakakuha kami ng ilang fluorescent squid. Maayos pa ang itsura. Hindi mo maluloko si Ina. Bakit ang bigat ng mukha mo? Si Qianzihai na naman ba ang nanggugulo sa iyo? Bago pumanaw ang lolo mo, ipinabigay niya sa akin ito para sa iyo. Sabi niya, ang pinakamasakit sa loob niya sa buong buhay niya. Ay hindi niya natapos ang mapa na iyon. Ito ay isang mapa ng dagat. Hindi ko maintindihan ang mga simbolo sa mapang ito. Ano ang nakasulat sa maliliit na titik sa itaas? Kapag bumukas ang Ibais Trench minsan bawat 30 taon. Tanging mga may dugo ng pamilya Chen ang maaaring pumasok. Chen Yuanshan ang pangalan ng lolo mo. Noon, siya ang unang taga Southport na nangahasumuong. Bilang tagapagsaliksik ng Ibais Trench. Pagbalik niya, parang kalahati ng kaluluwa niya ang naiwan sa kailaliman. Bago siya mamatay, saka lang niya sinabi sa akin na may 3 hari sa ilalim ng bahaging iyon ng dagat. May napulot lang kami na kaunting mumurahing piraso sa bungad. Ang totoong kayamanan ay nasa pinakaloob ng kailaliman. Sa bunganga ng bulkan ng Red Ibais. Ano ang nakasulat dito tungkol sa pinakamalalim na lugar? Ayaw niyang sabihin. Isang pangungusap lang ang iniwan niya. Hintayin ang tamang araw ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Mga tagapagmana ng pamilya Chen, bumaba kayo para tingnan. Mga tagapagmana ng pamilya Chen. Pumasok na siya. Huwag magmadali. Kalahati pa lang ng katawan niya ang nakapasok, hindi pa sapat. Kalahati na ng katawan niya, kapitan. Maghintay pa ng kalahating segundo. Hintayin makalampas ang kuko sa Dragon's Gate. May backdraft, kumapit kayong lahat. Biglang lumakas ang aktibidad ng hydrothermal vent. Hinihila tayo ng backdraft papunta sa gitna ng bunganga ng bulkan. Bumababa ang lalim. 6,200. 6,500. Huwag nang tumingin sa hawla, iligtas muna ang barko. Ina, ngayong araw, kinumpis ka ni Qianzihai ang buong kargamento ko sa hawla. Kahit 5,000 yuan, hindi sapat para sa kalahating buwang panganib sa silid ng kargamento mo. Xiaohu, tandaan mo ito. Mahirap tayo, pero hindi dapat yumuko ang ating gulugod. Sa buong buhay niya, hindi kailanman nakiusap ang lolo mo sa iba. Hindi mo rin dapat gawin iyon. Alam ko. Ina, bukas pupunta ako sa lumang pantalan ng mga inabandunang barko sa silangan. May balita raw na may lumang sasakyang pang ilalim dagat doon. Mukhang maayos pa ang ilalim. Kung gusto mong ikaw mismo ang gumawa, may daang hindi natapos ng lolo mo. Ako ang tatapos nito para sa kanya. Talagang kamukha mo siya noong bata pa ang lolo mo. Kapitan, sinasabi mo bang kaya talagang sumisid ng Qianlong na iyon? Nasilip ko iyon sa pantalan. Puro tahong na ang tumutubo sa katawan nito. Hindi mo naiintindihan. Ginawa ang barkong iyon ayon sa pamantayang militar. Hindi pa kasing taas ng kapal nito ang katawan ng mga bagong barko ni Qianzihai. Tingnan muna natin. Lintik, mga tauhan na naman ni Qian ang mga iyon. Uy, kapitan, ang aga mo naman. Magsalita ka. Pinapunta ako ng tiyuhin ko para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Tapos na ang kontrata mo sa pag-upa ng pwestong ito. Simula ngayon, hindi na ito a-renew ng tanggapan ng pamamahala ng pantalan. Alisin mo na ang sirang barkong iyan. Kalokohan, noong nakaraang buwan lang natin ni-renew ang kontrata sa loob ng 3 taon. Basahin mong mabuti ang bagong tuntunin ng tanggapan ng pantalan. Ang lahat ng pwesto ay unahin para sa mga katuwang ng Zihai Group. Hindi kayo kasama. Tunay ang tatak. Hiye! Ang ibig sabihin ni Manager Qian, hindi na ako pwedeng pumalaot. Hindi sa hindi ka pwede. Gusto lang niyang pag-isipan mong mabuti. Sa dagat ng Southport, sino ba ang masusunod? Kung papayag kang bumalik at magsilbi sa tiyuhin ko, parang aso niya. Huwag nang banggitin ang pwesto sa pantalan. Sabi ko, huwag nang banggitin ang pwesto sa pantalan. Bibigyan kita ng kumpletong kagamitan para sa bagong barko. Hindi ko muna palalargahin ang barko. Pero ako ang makikipag-usap sa pamunuan tungkol sa pwesto sa pantalan. Anong klaseng pakikipag-usap ang sinasabi mo? Chen Qian, huwag kang magmatigas kung wala ka namang laban. Gusto mo pa bang ipagamot ang nanay mo? Subukan mong banggitin ulit ang nanay ko. Katotohanan ang sinasabi ko. Sige, angas mo. Tandaan mo ito. Walang gasolinahang magbebenta sa iyo kahit 1 litro ng diesel sa buong Southport. Walang cold storage na tatanggap ng kahit isang kahon ng huli mong lamang dagat. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Umaasa ka sa kapangyarihan ng iba. Umaasa ka sa lakas ng iba. Kapitan Chen, ikinandado ang pwesto natin sa pantalan. Paano tayo makakaalis kung hindi mapalalarga ang Qianlong? Kapag may hadlang, laging may paraan. Puntahan muna natin si Lolo Gu. Si Gu Changhe, ang matandang taga-disenyo ng submarino. Nasa kanya ang mga piyesa.
At ipinakulong ni Qian Zihai ang anak niyang babae. May galit siya kay Qian Zihai. May galit siya kay Qian Zihai. Qianlong sa kailaliman ng dagat. May galit siya kay Qian Zihai. Lolo Gu, nakakaabala po ako. Ako ang apo ni Chen Yuanshan. Kilala po ninyo ang lolo ko. Iilan na lang ang nangangahas banggitin si Chen Yuanshan sa Southport. 42 taon na ang nakalipas, isinailalim sa pagsubok ang Qianlong Uno. Pumasok ang tubig sa silid ng makina. Lahat ay tumakbo palabas. Namatay ang lolo mo habang pinipigilan ang pinto ng silid para makalabas muna kami. Siya ang huling gumapang palabas. Puno ng tubig dagat ang kalahati ng baga niya. Siya ang sumagip nito mula sa bangin ng dagat. Kailanman ay hindi ito naikwento ng lolo ko sa amin. Pumunta ka sa akin dahil kay Qian Zihai. Kulang ang Qianlong ko ng pressure-resistant hull at mabigat na haulapang huli. Hinarang ni Qian Zihai ang linya ng supply ko. Walang sinuman sa buong Southport ang nangangahas magbenta sa akin. May mga piyesa ako. Kaya ko ring gawin para sa iyo ang mabigat na haulapang huli. Pero may kondisyon ako. Sabihin po ninyo, ang anak kong si Gumin ay dating isang inhinyera sa Southport Deep Sea Exploration Bureau. Noong nakaraang taon, sinuri niya ang isang batch ng mga sample. Lumagda siya sa ulat na nagsasabing pasado ang mga ito. Isinumbong siya ni Qian Zihai dahil sa pamimeke ng datos at pagnanakaw at pagbibenta ng yamang dagat ng bansa. Hinsentence siya ng 3 taon. Idiniin siya para akuin ang kasalanan. Idiniin siya. Si Qian Zihai mismo ang kumuha ng mga sample. Ibinenta niya ang mga ito ng mahal sa black market. Pagkatapos, itinulak niya ang anak ko para akuin ang krimen. Narito ang orihinal na record at kopya ng mga delivery receipt. Pati ang bank statement ng testigong iyon. Kumpleto ang ebidensya. Bakit hindi ninyo ito isapubliko? Lumapit na ako sa media, mga abogado, at komisyon laban sa katiwalian pero walang nangyari. Malalim ang kapit ni Qian Zihai sa Southport. Walang nangangahas humawak ng kasong ito. Makukuha mo ang mga piyesa kapag nailabas mo ang anak ko para mabawasan ang sentensya o kahit man lang mapasailalim sa panibagong paglilitis ang kaso. Kung may tapang kang harapin si Qian Zihai, baka may kakayahan ka ring makahanap ng lusot. Lolo Gu, pangako ko po sa inyo. Hindi mo man lang tinatanong kung gaano katagal ang kailangan ko. Gaano kalaki ang sansa? Sabi ng lolo ko. Ang buhay na inutang, darating ang araw na kailangang bayaran. Ibigay po ninyo sa akin ang mga piyesa at haula. Isusugal ko ang buhay ko para mailabas ang anak ninyo. Kunin mo, mga orihinal na piyesa ito ng Qianlong Uno. 20 taon ko itong itinago. Salamat, Lolo Gu. Bata pa si Min, 31 pa lang siya, Chen Qian. Huwag mo akong bigin. Hindi mangyayari. Umaandar ang control terminal pero napakaluma na. Hindi na tayo matutulog ngayong gabi. Baklasin muna ang Qianlong. Suriin muna ang seal ng port side. Jai, kunin mo ang isang set ng seal ring para sa high pressure chamber. Heto na, heto na. Walang problema ang pangunahing makina. Pero kailangang isulat muli ang buong control system. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw na walang tulog. Ako na ang susulat ng programa. Sino? Captain Chen, naaalala mo pa ba ako, si Dazhao ito? Hindi ba umuwi ka na sa probinsya? Umuwi ako pero bumalik din. Nilamon ni Qian Zihai pati ang maliit kong pagawaan. Nakipagtalo ang misis ko sa mga tauhan niya. Ngayon, wala na rin kaming makuhang trabaho sa Northport. Pinalayas kaming lahat ni Qian Zihai. May mga lisensya kaming lahat bilang diver, mekaniko at electrician. Mas marami na ang tauhan ni Captain Chen. Baka hindi pa sapat ang pambili ng pagkain natin. Napag-isipan na ba ninyo? Sumama kayo sa akin at kumilos tayo. Walang sweldo. Pagkain lang ang kapalit. Alam ninyo ang estilo ni Qian Zihai. Hinaharangan niya ang lahat. Baka mauwi pa ito sa kapahamakan. Isi, ano naman ang mangyayari? Noong tumaob ang speedboat ng pamilya niya. Hindi siya ang taong iniligtas mo. Dahil lang dyan, saludo na ako sa iyo. Saludo rin kami sa iyo, Kapitan. Sige, gawin natin. Qianlong ang pangalan ng barkong ito. 22 taon na ang nakalipas, pinababa ito ng lolo ko sa Ebice Trench. Ngayon, aayusin natin itong muli. Target, ang Three Kings ng Ebice. Itupi ang manggas at simulan na natin. Kilos! Manager Qian, nakita kagabi si Chen Qian sa pantalan ng East Suburb. Hindi bababa sa 7 o 8 tao ang nagtatrabaho roon. Nakuha ng mga tauhan natin ang litrato nila habang naglalabas ng mga piyesa. Saan galing ang mga piyesa? Sinuri ko na, mukhang si Gu Changhe ang nagbigay. Hindi pa rin sumusuko ang matandang si Gu Changhe. Magpadala ba tayo ng tao sa pantalan para balaan sila? Huwag tayong gumamit ng dahas. Hindi iyon matalino. Kapag may nangyari kay Chen Qian, tutugisin tayo ng mga pulis. Mag-isip tayo ng ibang paraan para harangan ang daan niya. Abisuhan ang lahat ng supplier ng gasolina. Pati ang mga supplier ng pagkain, pantalan at cold storage. Ang sinumang magbibigay ng kahit ano kay Chen Qian.
ay kalaban ng Sihay Group. May sakit ang nanay niya. Iyan ang kahinaan niya. Alamin kung saang ospital siya ginagamot. Puntahan mo ang direktor ng ospital at makipag-usap. Sabihin mong handang magbigay ang Sihay ng pondo para sa gamutan pero may kondisyon. Kailangang muling suriin ang prioridad sa gamutan ng nanay ni Chen Qian. I-review mo itong muli. Naiintindihan ko, aasikasuhin ko ngayong gabi. Chen Yuanshan, noong nabubuhay ka pa, lagi mo akong natatabunan. Ngayon, gusto pa ng apo mo na agawin ang langit ko. Ang Three Kings ay magiging akin rin sa huli. 60% na ang muling naisulat sa control system. Kailangan pa ng 2 araw. Salamat sa pagsisikap, Old Liu. Gaano pa karami ang natitira? Captain Chen, sasabihin ko pa lang sana sa iyo. 5 araw ang kailangan para makapalaot. Hindi bababa sa 1,200 litro. 400 na lang ngayon. Hindi ba si Dazhao ang pumunta sa East Suburb para mag-refuel, nasaan siya? Naubos na sa atin ang paninda ng 3 gasolinahan sa East Suburb. 10 taon ko nang kakilala si Old Lee. Diretsahan niyang sinabi na nagbigay na ng utos si Qian Sihay. Ang sinumang magbenta ng gasolina bukas ay huwag nang magbukas ng pinto. May ilan pang pribadong supplier sa West Suburb. Kinokontrol niya ang buong supply ng gasolina ng Southport. Mga tauhan niya ang maihawak ng pagpapalamig ng mga sasakyang dagat. Kahit isang patak wala kang mabibili. Putik, ano ang silbi ng pagkukumpuni ng barko kung wala namang gasolina? Maglakad kayo ng 40 kilometro papunta roon. Sa Stone Bay nakatira si Husan, matandang kaibigan ng lolo ko. Hindi niya pinapansin ang ikinagagalit ni Qian Sihay. Mabato ang daan papunta roon. Hindi makakapasok ang truck ng tangke ng gasolina. Kailangang hilahin ito ng 1 bariles bawat biyahe. Mas gugustuhin ko pang maghakot kaysa iwan ang nanay ko sa ospital. Isama mo ang mga kapatid at ipagpatuloy ninyo ang pagkukumpuni ng barko. Hao, Dazhao. Tubig lang ang kinakain namin. Bumili kayo ng lahat ng makakayang bilhin na kagamitang pangunang lunas. Uncle Hugh, narito po ba kayo? Ikaw ang apo ni Chen Yuanshan. Kamukhang-kamukha mo siya. Uncle Hugh, gusto ko po sanang bumili ng diesel sa inyo. Walang taga-Southport na magbebenta sa iyo. Natalo ang lolo mo sa buhay dahil hindi niya kailanman narating ang pinakamalalim na bahagi. Lagi niyang sinasabing mag-ipon para makapagpalit ng barko, saka tayo muling sumisid. Pero hindi na siya umabot para malaman kung magkano ang kailangan. Babalak kang sumisid sa Ebay Trench. May isang bagay kang ipangako sa akin. Kapag nakarating ka sa pinakailalim, magsindi ka ng sigarilyo para sa akin. Makikita ko iyon mula rito sa ibabaw. CJ. Umalis na tayo. Mga tauhan iyon ni Qian Sihay. Uy, Kapitan Chen. Hating gabi na, tapos ang layo pa ng pinuntahan ninyo. Tama ang sinabi ng uncle ko. May koneksyon ka nga talaga. Matanda ka ng tuso. Sabi ko na nga ba, sino ang nagsusupply ng gasolina kay Chen Qian? Bukas, ipasasara ko ang bulok na pantalan na ito. Kung ganoon, isara mo. Tutal, 1 buhay na lang naman ang mawawala sa akin. Dapat noon pa ako sumama sa lolo mo at lumubog kasama niya. Chen Qian, may mensaheng ipinapasabi sa iyo ang uncle ko. Sagot ng uncle ko ang buong pagpapagamot ng nanay mo. Bibigyan ka rin niya ng mas magaan na trabaho. Isa lang ang kondisyon. Ibigay mo sa amin ang mapa ng dagat. Paninirang puri, pagbabara ng negosyo at pagbibintang ng krimen. Ngayon, gusto mong bilhin ang buhay ng nanay ko kapalit ng mapa. Ang tawag mo ba rito ay pakikipagtulungan? Pamana ng lolo ko ang mapa ng dagat. Walang makakakuha nito. Saang ospital naka-confine ang nanay mo? Saang silid siya? Anong oras ang gamutan niya? Alam ko ang lahat. Ano ang nangyari? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Pinakakinamumuhian ng lolo mo ang minamaliit siya. Kung yuyuko ka para sa akin, aalis ako. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Ina, hindi ako yuyuko. Pangako. Naisulat ng muli ang buong sistema ng kontrol. Normal ang nabigasyon, propulsion, at life support. Matatag ang pangunahing makina. Walang tugon ang propeller. Pumasa ang pagsusuri sa airtight seal. Sa simulasyon ng pressure sa 600 metro, walang tagas. Naayos na ang circulation pump. Medyo maingay pero magagamit. Salamat sa sakripisyo ninyo, mga kapatid. Kapitan Chen, kailan tayo ilulunsad? Bukas ng madaling araw, 4:00. Sasabay tayo sa pagtaas ng tubig at aalis mula sa Stone Bay. Hindi pwedeng dumaan sa pangunahing ruta. Mahigpit tayong minamanmanan ng mga tauhan ni Qian Sihay. Dadaan tayo sa lumang ruta. Mahigit 20 taon nang walang dumadaan doon. Puro bahura. Dumikit ang bahaging iyon sa zonang militar na ipinagbabawal pasukin. Maaari tayong makita ng radar. 3 milyang pandagat lang ang bahaging iyon. Ibaba ang lakas at dumaan tayo sa dilim. Kapag nakapasok na tayo sa karagatan, wala nang magagawa si Qian Sihay sa atin. Pero wala man lang tayong maayos na tunog pang malalim. Hindi kailangan ng tunog. May markang lagusan ng ilalim na agos sa mapa ng lolo ko. Sundan natin ang gilid ng agos ng mainit na likido. Sasabihin sa atin ang diferensya ng temperatura ng tubig ang hugis ng ilalim ng dagat.
Paraan iyan ng matatanda. Narinig ko iyan sa lolo mo noong bata pa ako. Ayos iyan. May nahuli tayo sa pagsisid na ito. Magkakapera tayo para labanan si Kiansihay. Kung wala tayong mahuli, baka wala man lang tayong sapat na langis para makabalik. Kapitan Chen, sasabak ako kasama mo. Ako rin. Tama na ang satsat. Siguradong sasama ako. Nakatingin sa atin ang lolo mo mula sa langit. Kung ganoon, napagdesisyonan na. Bukas. Babalik sa karagatan ang Qianlong. Lumuwag na ang kondisyon sa ospital, Boss Qian. Hindi naglakas loob ang direktor na galawin ang karapatan ng ina ni Chen Qian. Pero pumayag siyang ipagpaliban ng 1 buwan. Ang iskidyo ng high-pressure oxygen chamber. Sapat na ang 1 buwan. Kung mamatay si Chen Qian sa dagat, mamamatay rin sa paghihintay ang sakit ng kanyang ina. Nasaan ang mga barkong ipinadala natin? Mga barkong pandigma, sonar at mga drone sa ilalim ng tubig. Pumasok si Chen Qian sa lagusan. Subaybayan siya sa buong biyahe. Sabihan ang kapitan. Huwag kayong mag-ingay at magpasindak ng ahas. Hintayin ninyong may mahuli siyang bagay. Pagbalik nila sa lungsod, saka tayo kumilos. Kunin ang kargamento at ilubog ang barko. Walang ititirang buhay. Baka may mapatay si Boss Qian. Paano kung magkaroon ng problema? Nasa karagatan tayo, panahon ng bagyo. Karaniwan lang na lumubog ang barko at mawala ang mga tao. Matandang Chen, noon ay ayaw mo akong maging kasosyo sa Qianlong. Sinabi mong baluktot ang konsensya ko. Tingnan mo ngayon. Akin ang buong Southport. Pati apo mo, mamamatay sa kamay ko. Huwag kang pumalaot bukas. Kung hindi, mamamatay ang ina mo. Huwag kang pumalaot bukas. Kung hindi, mamamatay ang ina mo. Kapitan Chen, naikarga na ang gasolina, tubig tabang, at mga kagamitang pangunang lunas. Handa na ang pressure chamber. Kalahating oras na lang bago tumaas ang tubig. May malakas na agos sa bandang Old Eagle Reef. Kailangan nating sabayan ang agos para makalusot. Lahat, sumakay na. Patayin ang mga telepono at lahat ng signal. Mula sa sandaling ito, nawala na tayo sa mundo. Chen Qian. Natatandaan ko na. Sa ilalim ng bunganga ng bulkan sa Red Ibis. May batong hugis tuka ng agila. Doon nag-ukit ang lolo mo noon ng karakter na Chen. Nang matagpuan niya iyon, yumuko siya ng 3 beses para sa akin. Tito Hugh, naaalala ko na. Paanda rin ang pangunahing makina. Normal ang makina. Nakaabang ang mga thruster. Tanggalin ang lubid sa pantalan. Nasa unahan ang sonang may malakas na agos sa Old Eagle Reef. 5 degree pa kaliwa. Bilis, 3 buhol. Dumikit sa ibabaw ng tubig. Huwag mag-iwan ng puting alon. Lumilitaw ang target. Direksyong timog silangan. 3 buhol ang bilis. Sumunod tayo. Lumilitaw ang target. Direksyong timog silangan. 3 buhol ang bilis. Sumunod tayo. Nalampasan na natin ang Old Eagle Reef. Nasa unahan ang panlabas na bahagi ng Ibis Trench. Sonang may anomalya sa magnetic field. Maaaring pumalya ang mga elektronikong kagamitan anumang oras. Gumagana pa ang sonar. Pero nagsisimula ng maistorbo ang signal. Patayin ang aktibong sonar. Sapat na ang passive monitoring. Ayon sa mapa ng dagat ng lolo mo, may espesyal na mababang frequency na ingay malapit sa hydrothermal vent. Sundan natin ang tunog at mahahanap natin ang pasukan sa kailaliman. Kapitan Chen, pinatay na. Sa ilalim ng tubig, bulag na tayo. Maniniwala ka ba sa lolo mo o sa makina? Patayin ang makina. Tanging tunog ng dagat na lang ang natitira sa mundo. Mababang frequency mula sa timog silangan. Hindi regular ang pagitan. Tunog ng mga bula mula sa hydrothermal vent. Kaliwa ng 15 degree timog silangan. How, itala mo ang kursong ito. Nawala na. Impossible. Pinakaabante ang sonar natin. Pinakaabante raw, hindi man lang matunton ang isdang panali. Ipaalam sa buong sasakyang dagat. Unang antas ng alerto sa labanan. Kahit kailangan nating magsuyod sa ilalim ng dagat. Hahanapin natin iyon. Opo. Kapitan Chen, may malakas na cross current sa kaliwa. Napakalakas ng thrust. Hindi kinakaya ng timon ang direksyon. Baligtarin ang thrust. Kaliwang makina paikutin. Kanang timon todo kanan. Panatilihin ang posisyon. Huwag nating pilitin. Kung hindi, tatama tayo sa gulod. Sinabi ito ng lolo mo. Huwag labanan ang agos. Sumabay tayo sa pader. Kaliwa ng 15 degree. Bawasan ang bilis ng paglalayag. Dumikit sa pundasyon ng gulod. Kaliwa ng 15 degree.
Ibaba ng isang antas ang bilis. Huwag makipagbuno sa dagat. Kusang nagbibigay daan ang dagat. Nalampasan na natin. Ayos na. Ito ang lagusan ng malalim na agos. Suriin ang lahat ang kagamitan at magulat. Normal ang silid makina. Matatag ang presyon sa silid pamumuhay. Normal ang lahat ng sistema. Magpatuloy sa pagsisid. Nasa harapan ang hydrothermal zone ng kailaliman. Kapitan, napakalakas ng malalim na agos. Mas malalim ang paglubog natin kaysa sa Qianlong. Hindi talaga tayo makakatawid. Shenqian, kahit iyong lumang sasakyang dagat ay nakatawid. Hindi natin kaya. Dumikit sila sa gulod habang dumaraan. Hindi natin nakita ang ruta. Umatras tayo sa palibot. Hindi ako naniniwalang hindi makalalabas si Chen Qian. Kapitan, iulat ba natin ito kay Manager Qian? Huwag muna. Hintayin nating makuha niya ang bagay, saka natin siya haharangin sa daan. Lulunukin natin pati kargamento at sasakyang dagat. Nakarating na tayo sa kailaliman. Kapitan Chen, 300 metro sa unahan, may makapal na gumagalaw na alon. Hindi mga isda, kawan iyon ng fluorescent squid. Nakarating na tayo sa kailaliman. Narito ang regalong sinabi ng lolo mo. Hao, ihanda ang mekanikal na braso. Zhu, bantayan ang presyon sa silid pamumuhay. Dazhao, maghanda sa pagsalo ng hawla. Ilang taon ko bang hinintay ang araw na ito? Matatag ang kontrol ng mekanikal na braso. Saluhin ang hawla. Isara ang hawla, Hao. Hintayin makapasok ang kawan sa hawla. Ibaba, nasa tamang posisyon na. Sa loob ng 30 taon. Walang nakabalik ng buhay mula sa kailaliman na may dalang fluorescent squid. Diyos ko, buhay sila. Buhay silang lahat. Matatag na ang temperatura, presyon, at antas ng oxygen. Matatag na. 1, 2, 3. Sa hawlang ito pa lang, hindi bababa sa 70 o 80, hahaha. Lolo, ito ba ang regalo mo? Ibinalik ko na para sa iyo. Piliin ang mga bata at may itlog at ibalik lahat sa dagat. Ang mga nasa hustong gulang lang ang itira. Kapitan Chen, may halaga rin ang mga batang ito. Ito ang batas ng kailaliman. Huwag mag-iwan ng daan pabalik. Darating ang araw. Nahaharangin ng dagat ang daan mo. Sa unang hawla, 76 na nasa hustong gulang. Pinagbigyan ka ng dagat, Chen Qian. Kapitan Chen, 3 hawla lahat. Adult na fluorescent squid. 231 piraso, bawat isa ay nagkakahalaga ng 15,000 hanggang 20,000. Mahigit 3 milyon ang kikitain natin. Yumaman tayo, hahaha. Ano ito? Black crystal coral ito. Impossible. Sa gitnang bahagi lang ng Abyss Trench at sa hydrothermal zone matatagpuan ang black crystal coral. Paano ito napunta rito? Tingnan ninyo ito. Hindi ito likas na pagkabasag. May kung anong kumagat at bumasag dito. Kapitan Chen, ibig mong sabihin may nilalang mula sa kailaliman na umakyat sa upper Abyss zone. Hindi ito basta umakyat. May kung anong nagtaboy sa kanila paakyat. Kapitan Chen, pakinggan ninyo. 1005-230-230-220-220. Patayin ang ilaw. Walang magsasalita. Tahimik ang buong barko. Kapitan Chen, papalapit na ito. 650.50. Huwag gagalaw. Huwag gagawa ng ingay. Hindi ito balyena. Isa itong tambuhala mula sa hydrothermal zone. 65005-11-0. Buksan ang ilaw. Kung gayon, ano talaga ito? Sa mapa ni Lolo, minarkahan ito bilang wale mula sa kailaliman. Tagapagtanggol ng hydrothermal zone. 2 beses na mas malaki kaysa blue wale, pero hindi kumakain ng tao. Pero saan man ito dumaan? Tumatakas ang lahat ng nilalang. Kaya itinutulak pa itaas ang mga coral mula sa kailaliman papunta sa upper Abyss zone. Naku! Mabuti na lang at hindi tayo tinamaan. Ipagpatuloy ang pagbaba ng mga kulungan. Bago magbukang liwayway, magsalok pa tayo ng 2 kulungan. Pagkatapos, umalis tayo sa upper Abyss zone. Sumulong papunta sa kailaliman. Kapitan, 3 oras nang nawawala ang signal ng Qianlong. Siguradong bumaba na sila. Hindi sapat ang abot ng sonar natin para sa ganoon kalalim. Hintayin nating umahon sila. Manager Qian, nakapasok na si Chen sa trench. Hinarangan tayo ng malakas na agos. Hindi muna tayo makapasok. Huwag mo silang sundan. Harangan mo ang ruta ng pagbalik niya. Ayusin ang direksyon. Bantayan ang magkabilang panig ng labasan ng trench. Maglagay ng mga underwater listening device. Paglabas niya, malalaman agad natin.
Ayon sa mga marka ng iyong lolo, malapit lang dito ang pasukan ng kailaliman. May bangin sa ilalim ng dagat. 400 metro ang lalim ng bagsak. Puno ng hydrothermal vents ang pader ng bangin. Ang itim na usok ang magiging palatandaan ng ruta. Hindi natin makita. Sobra ang interference sa sonar. Gamitin mo ito, Kapitan Chen. Kapag naglalayag malapit sa ilalim, ituhog ang bakal na pamalo sa sahig ng dagat. Pakinggan ang echo para matukoy ang hugis ng ilalim. Tinuruan ako nito ng iyong lolo. Kasama ko ang iyong lolo noon. 30 taon na ang nakalipas. Noon, siya Olyo pa ang tawag sa akin. May layer break 20 metro sa unahan. Lalong lumalaki ang distansyang natatamaan ng pamalo. Nandito na ang bangin. Ito na ang pasukan ng kailaliman. Kapitan Chen, talagang bababa tayo. Sumisid tayo. Kasalukuyang lalim, 1,200 metro. Patuloy pa rin tayong bumababa. Kumalma kayo, malapit na tayo. Kapitan Chen, maraming signal ng maliliit na nilalang sa Coral Forest. Napakabilis ng kilos nila. Parang kasing laki ng pusa. Jade-eyed sand foxes ang mga iyon. Nabanggit na ito ng iyong lolo. Mahilig silang gumawa ng pugad sa kagubatan ng black crystal coral. Lahat, huwag gumamit ng malalakas na ilaw. Huwag muna silang guluhin. Napakaganda. Huwag kang palilin lang sa itsura nito. Napakabilis nito. Kapag nagulat, hindi na ito lalapit. Ehaw, ihanda ang bitag na kulungan. Palitan ng mas maliit. Dapat masikip ang bukana. Huwag mo itong masaktan. Kapitan Chen, magkano ang halaga ng jade-eyed sand fox? 2 milyon man lang ang isang buhay na spesimen. Aray. Huwag puro pera ang iniisip mo. Dahan-dahang buksan ang pinto ng kulungan. Ibaba ang pain. Walang gagalaw. 3 ang pumasok. 4, 5. Sapat na. Kapag naghintay pa tayo, magugulat sila. 2 milyon ang isa. 5 piraso, 10 milyon iyon. Idagdag pa ang fluorescent squid kanina. Bawi na ang gastos natin sa biyaheng ito. Chen Qian, bakit hindi ka man lang masaya? Napakalawak ng kagubatan ng black gold coral. Napakadali nilang mapasok sa kulungan. Ang ibig mong sabihin, hindi pa lumilitaw ang tunay na Panginoon ng kagubatang ito. Naipit na, dahan-dahan mong putulin. Maliit na piraso lang ang kunin natin sa kaumatras. Huwag sakim. Ano iyon? Kuya, nawala ng kontrol ang mekanikal na braso. Huwag nang magputol, umalis na tayo sa kumpol ng korales. Isang dambuhalang hari ng jade-eyed sand fox. Sumasalpok ito sa bintana ng pagmamasid. Kumapit kayong lahat. Kailangan nating makaalis bago mabasag ang bintana. Kapitan Chen, hindi nakakayanin ang bintana ng pagmamasid. Mas matigas pa ito sa bato. Buong bilis, paatras. Bitawan ang decoy at magpaputok. Umiikot na siya, bilisan ang pag-atras. Kapitan Chen, ang bintana. Bahagyang nadeporma ang katawan ng sasakyang dagat. Kailangan kumpunihin ang bintana ng pagmamasid. Maayos ang silid ng buhay. Normal ang sistema ng pagpapaandar. Kaya pa nitong tumagal. Kuya Zhou, suriin mo ang pinsala. Kapag nasalpok pa tayo ng 1 beses, hindi na tayo makakabalik. Umatras tayo. Bumalik muna tayo sa Ebice Trench at kumpunihin ang bintana. Pagkatapos, saka tayo uwi. Makukumpuni ba ito? Kung ganoon, dito na tayo maipit. Nabutas na ang pinakalabas na sapin. 3 sapin ang nabiyak. Pero kailangan ng 2 oras. Hindi tayo pwedeng sumisid habang nagkukumpuni. Hindi rin pwedeng gumalaw ng malaki. Kapitan Chen, mahahanap kaya tayo ng sea shark? Gumagamit sila ng aktibong sonar. Sa lalim na ito, magagambala ito ng hydrothermal plume. Kung ganoon, ano ang dapat nating katakutan ngayon? Ingay, bawasan ang lakas ng lahat ng kagamitan. Walang gagawa ng ingay. Kausapin mo ito. Naiintindihan nito ang sinasabi. Huwag kang matakot, hindi ka namin sasaktan. May espiritu ang lahat ng nilalang. Iyan ang sabi ng lolo ko. Ang jade-eyed sand fox ang pinakamatalinong nilalang sa malalim na dagat. Gaano ba ito katalino? Natatandaan nila ang mukha ng mga nanakit sa kanila. Totoo ba? Kaya huwag ninyo silang ituring na kalakal. Bumalik tayo sa pinanggalingan. Tiyak na naghihintay ang sea shark. Kailangan nating magpalit ng direksyon. Mas mahaba ang ruta sa gawing kanluran ng trench. Pero malalampasan natin ang sonar net nila. Kapag nakumpuni na ang bintana, hindi tayo uwi sa dating ruta. Nakumpuni na ang bintana ng pagmamasid. Pero huwag na tayong salubong ng salubong sa mga bangga. Kapitan, hindi ito ang dating ruta pa uwi. Tama, lalabas tayo sa kanlurang bahagi ng trench. Hindi pa tayo nakadaan doon. Kaya hindi rin iyon maiisip ng sea shark.
Ang rutang ito sa kanlurang linya. Minsan nang dumaan dito ang lolo mo. Sabi niya, walang malalaking isda rito. Pero puro banlik ang ilalim ng dagat. Isang maling galaw lang, lulubog tayo rito. Hindi nakakatakot ang banlik. Wag lang hihinto, ayos na. Kapitan Chen, pagbalik natin, aling kargamento ang unang ibebenta. Unahin ang fluorescent squid. Masyadong kapansin-pansin ang jade-eyed sand fox. Alagaan muna natin ng ilang araw. Hintayin nating humupa ang ingay bago tayo kumilos. Napakaraming mata ni Qian si Hai sa Southport. Pagdating ng kargamento sa daungan, malalaman niya agad. Kung ganoon, kailangan nating mauna sa kanya. Kapitan Chen, medyo malakas ang tunog ng circulation pump sa living quarters. Aayusin ba natin? Itawid muna natin pabalik. Pagdating natin, saka na natin pag-usapan. Wala naman silang nangyaring masama, ano? Umiikot pa ang pump, kaya ayos lang. Ang pinakamapanganib ngayon ay ang paghinto ng barko. Mukhang hindi tayo nakita ng sea shark. Mabuti, kaunting tiyaga pa at nasa ligtas na tayong katubigan. Sandali, may mali. Ano ang mali? Masyadong tahimik. Kapitan Chen, naghiwalay sila sa dalawang barko. Matagal nang nakalkula ni Qian si Hai na lilihis tayo ng ruta. Puro malambot na banlik sa unahan. Kapag biglang lumiko, lulubog tayo. Hindi lang iyon ang problema. Hinarangan nila ang magkabilang panig. Bilisan mo, lumusot tayo bago sila magsanib. Chen Qian, tumakbo ka. Bakit hindi ka umaandar? Hao, panatilihing tuwid ang katawan ng bangka. Huwag mo silang hayaang bumangga rito. Sa dagat na ito ngayon. Walang magpapatotoo para sa iyo. Qian Xiaohu, ano ang balak mo sa karagatan? Sino ba ang makakakita sa karagatan? Mga kapatid, sumakay na. Ilipat ninyo ang kargamento. May oras ka pang umatras. Huwag kang lalabas. Malinaw ang kuha sa kawit at sa mukha. Huwag kang gagalaw. Tabi. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Ang pag-agaw ng barko at pananakit ay mabibigat na krimen sa batas pandagat. Nai-record ang bawat ginagawa ninyo ngayon. Ang barko ni Kapitan Chen ay sasakyang nagpapatrolya sa karagatan. Kuya Hu, ano ang gagawin natin? Sino ang tumawag ng pulis? Ang mga barko sa unahan ay itigil ang operasyon. Sumailalim sa inspeksyon. Umatras, bilis. Kuya Hu, nakasabit pa ang lubid. Putulin mo, huwag mong hayaang maikulong nila ang barko. Hao, ipagpatuloy ang pag-record. Huwag hihinto. Kayo ang tumawag ng pulis. Hindi ako. Hindi ako ang tumawag. Kung ganoon, sino ang tumawag? Nai-record namin ang lahat. Mula nang ihagis nila ang kawit. Itala muna natin ang lahat. Walang nawawala, di ba? Kumpleto ang kargamento. Matanda na ang barkong ito kahit napaayos na. Isang lumang barko na 42 taon na. Naitala namin ang dalawang mabilis na bangka. Mas mabuti pang bumalik kayo agad sa daungan. Magulo ngayon ang karagatang ito. Ibebenta ko sa iyo ang langis. At tatawag na rin ako ng pulis para sa iyo. Tama ang hula ko, di ba? Tito, iniligtas mo talaga kami ngayon. Huwag ka munang magpasalamat. Pagbalik natin sa Southport. Hindi basta palalampasin ito ni Qian si Hai. Manager Lin, may isang Chen Qian na gustong makipagkita sa inyo. Sabi niya, may dala siyang buhay na specimen ng fluorescent squid mula sa Abyss Trench. Buhay na specimen. Papasukin mo siya. Ginoong Chen, ang hawak ninyo ay makinang napusit mula sa Abyss Trench. Buhay na specimen na nahuli sa Abyss Trench. Buong proseso ay nasa cold chain. Transportasyon ng mga buhay na specimen. Kumpleto ang lahat ng permit at dokumento. Huwag mo munang isara. Gusto kong makita ang reaksyon nito. Mas maganda ang kalidad kaysa sa mga patay na specimen na binibili namin sa black market. Sobra ang lamang nito. Hindi bababa sa 70% ang vitality index. At hindi lang iyan. May 5 pa akong jade-eyed sand fox. Lahat ay buhay na specimen. Jade-eyed sand fox. Buhay, sigurado ka. Kasalukuyan silang nasa high-pressure live specimen chamber ng barko. Kung interesado kayo, pwede kayong magpadala ng tao para mag-inspeksyon. Ginoong Chen, alam ba ninyo ang presyo sa merkado ng jade-eyed sand fox? Alam ko, pero hindi ako nabibenta sa pinakamataas na bidder. Ang kailangan ko lang ay isang pangmatagalan at matatag na buyer. May bibigay ko sa inyo ang pangmatagalang market access. Pero kailangan munang ang jade-eyed sand fox ay ipasa sa amin para sa live specimen testing. Gaano katagal ang pagsusuri? 7 araw at kailangang eksklusibo sa Deep Blue ang supply rights. Eksklusibo. Iyan ang kondisyon. Proteksyon din iyan para hindi maagaw ng mga taga Southport. Iyon lang ang paraan para hindi nila malamon ang lahat.
Ginoong Chen, walang problema sa kalidad ng inyong kargamento. Pero tatanggapin namin ang lahat ng 5 Jade-Eyed Sandfox. Kailangan ko munang dumaan sa internal approval process. Hindi bababa sa 1 linggo. Manager Lin, hindi ako makapaghihintay ng 1 linggo. Naghihintay ang nanay ko sa ospital para sa high-pressure oxygen therapy. Kapag hindi nabayaran ang gastos bago Biyernes, ititigil ang gamutan. 500,000 lang ang kailangan ko. Sapat na iyon para sa 3 buwang gamutan niya. Kaya gusto mong paunang bayaran ko ang 1 bahagi. Sapat ang 500,000 para sa 3 buwang gamutan ng nanay ko. 3 buwan lang. Tinitiyak kong ligtas na makararating ang kargamento sa inyo. Walang kulang ni 1 sentimo. Bukas papasok sa account mo ang 500,000. Pero gusto ko ang mga makinang napusit. May karapatan ako sa priority supply. Sa loob ng 1 taon, hindi mo ito pwedeng ibenta sa iba. Deal. Pwedeng labagin ang karaniwang proseso para sa bayad. Pero kailangang ligtas ang kargamento. Walang dapat mawala ni isa. Bago suriin ang Jade-Eyed Sandfox. Hindi na pwedeng magkaroon ng anumang aberya. Ligtas ko silang ihatid sa inyo. Ginoong Chen, hindi lang ito tiwala. Kontrata rin ito. Saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Legal ito. Nakahanap ako ng boss na handang magpaunang bayad. Anak, hindi mo kailangang gumawa ng iligal para sa akin. Ma, wala akong ginawang iligal. Ginagamit ko ang sariling kakayahan sa pagsisid. At ang sariling galing sa paghango ng kargamento. Hindi masamang tao si Boss Kian. Huwag kang mag-alala. Talaga bang hindi mo niloloko si Mama? Kung buhay pa ang lolo mo, siguradong ipagmamalaki ka niya. Manager Lin, may problema. May nag-post online. Sinasabi nilang mga mutanteng nilalang ang mga makinang napusit mula sa Ebay Trench na ibinebenta natin. At may dala raw itong hindi kilalang virus. Gaano nakatagal ang post? 2 oras. Lampas 10,000 na ang nagbahagi. Puro pagdududa ang mga komento. Tiyak na pinabagsak ito ng Deep Blue. Ginoong Chen, sinisiraan ang kargamento natin. Ginoong Chen, sinisiraan ang kargamento natin. Chen Qian, binaluktot ang sinabi ko. Ginoong Chen, sinisiraan ang kargamento natin. Nakita mo na ba ang mga screenshot online? Nakita ko na. Tinitingnan ko ang AFI ng nag-post. Pero ang mas mahalaga, may paraan akong patunayang walang problema ang kargamento. Anong paraan? Magpapatawag tayo ng mga eksperto mula sa pamantasang pandagat ng probinsya para magsagawa ng pagsusuri dito. I-record ang buong proseso. I-live stream natin sa publiko. Ipakita natin sa lahat ang fluorescent squid. Kung buhay ito at walang lason tapos ang usapan. Kilala ko si Professor Zhao ng pamantasang pandagat ng probinsya. Otoridad siya sa mga nilalang sa malalim na dagat dito sa bansa. Ako na ang hihingi ng tulong sa kanya. Ihanda ninyo ang buhay na espesimen. Manager Lin. Aayusin ko agad ang mga inhinyero at kagamitan para sa live stream. Ipadala rito ang espesimen sa loob ng 1 oras. Hindi pwedeng ihinto ang pagsusuri. Hindi pwedeng patayin ang kamera. Ipakita natin ito sa lahat. Isang bagsakan, tuluyang patahimikin ang mga chismis. Matatag ang kondisyon ng buhay na espesimen. Maaari na itong kuhanan ng sample. Magsisimula na ang pagsusuri. Bukas sa publiko ang buong proseso. Huwag aalisin ang kamera sa espesimen. Professor Zhao, pakiusap, gamitin ninyo ang pinakamahigpit na pamantayan. Una, obserbahan natin ang mga selula sa ilalim ng mikroskopyo, saka suriin ang estruktura ng itlog. Tingnan ninyong lahat. Makikita ninyo ang fluorescent squid sample sa karaniwang oxygen machine. Wala itong nalikhang anumang nakapipinsalang mikrobyo. Normal ang estruktura ng protina nito. Napakataas ng amino acid content nito, mas mataas pa kaysa sa karaniwang pusi. Pawang chismis lamang ang sinasabing mutant virus. I-save ang orihinal na proseso ng pagsusuri kasabay nito. Ipalabas agad ang opisyal na pahayag. Ngayong narito na ang buhay na espesimen, wala nang paninindigan ang mga chismis. Manager Lin, may panibagong problema. May naghain ng tunay na reklamo laban kay Ginoong Chen tungkol sa Qianlong. Sinasabing labag sa regulasyon ang pagkakabago sa katawan ng barko. May problema rin daw sa pagdadala ng buhay na kargamento. Tinatarget nila ang barko ko. Qian Zihai. Ayaw niyang makarating sa Pampang ang kargamento. Gusto muna niyang kumpiskahin ang barko mo. Bumalik tayo sa Southport at tingnan kung gaano kalaki ang bitag na inihanda niya. Ano ba ang nangyayari? Ikaw ang may-ari ng barko. Makipagtulungan ka sa investigasyon. May nagreklamo laban sa iyo ng buong pangalan, sinasabing peke ang iyong mga permit. Illegal daw ang paghuli mo sa mga protektadong species. Sabi nila, nakatanggap sila ng reklamo. Pinagdududahan nilang peke ang permit natin sa pangingisda sa malalim na dagat. Peke raw ang permit sa pangingisda. Kukumpiskahin at inspeksyonin din ang barko. Qianlong. Narito ang kumpleto kong mga dokumento. Permit sa deep sea exploration at quota sa pangingisda. Ulat ng inspeksyon ng barko at lisensya sa pagdadala ng buhay na kargamento. Maaari ninyong beripikahin ang bawat isa. Beripikahin namin ang lahat. Pero bago lumabas ang resulta, pansamantalang hindi maaaring umalis ng daungan ang barko. Gaano katagal ang beripikasyon? 1 hanggang 3 araw ng trabaho. Si Qian Zihai ang nagsampa ng reklamo, ano? Gumamit ng alias ang nagreklamo. Pero sinuri ko ang numerong iyon.
Direktang linya iyon ng Four Seas Group. Alam ko. Nakumpiska na ang barko. Hindi bababa sa 1 hanggang 3 araw ng trabaho. Gusto niya akong itali sa daungan. Nakumpiska na ang barko ni Ginoong Kian. Pinakamabilis, 3 araw. Pinakamatagal, 1 linggo. Sapat na ang 3 araw para mabaliw sa paghihintay si Chen Qian. Ilang araw kayang mabuhay ang mga kargamento niyang iyon. Kung nasa high-pressure live cargo chamber, 5 araw lang ang pinakamatagal. Kung ganoon, hayaan siyang mataranta. Kapag kailangan na niyang ilabas ang kargamento, mapipilitan siyang lumapit sa akin. Gusto kanyang ipako sa daungan. Alam ko, 2 na lang ang pagpipilian natin. Magmakaawa kay Qian Zihai o humanap ng ibang daungan. Sandali, hindi pa ako tapos. Pag-isipan ko muna ng mabuti. Alam kong nakumpiska ang barko mo, Chen Qian. Hindi pwedeng paalisin bago lumabas ang resulta ng investigasyon. Hindi ako naparito para humingi ng pahintulot. May itatanong ako. Sa Southport, bukod sa pantalan na ito, may iba pa bang lugar na pwedeng pansamantalang dumaong? Kahit abandonadong maliit na pantalan, ayos na. May isang lugar. 10 kilometro sa silangan. May abandonadong pantalan ng militar. Nandoon pa ang mga konkretong poste. Sapat din ang lalim ng tubig. Kaso walang kuryente at masama ang daan. Magagamit ba? Huwag mong sabihin ako ang nagsabi sa iyo. Salamat. Kapitan Chen, maganda ang lugar na ito. Matatagalan bago ito mahanap ng mga tauhan ni Qian Zihai. Pansamantala lang tayong magtatago. Hindi na pwedeng maghintay ang kargamento. Bukas ng madaling araw. Pupunta ako kay Manager Lin para pag-usapan ang paglilipat ng kargamento sa kabisera ng lalawigan. Ikakarga ang buhay na kargamento sa sasakyan at ihahatid sa lupa. Sa lupa, 6 na oras mula Southport hanggang kabisera ng lalawigan. Madaling alagaan ang fluorescent squid. Kakayanin ba iyon ng jade-eyed sand fox? Kung gayon, ngayong gabi, habang madilim pa, maayos ang daan at mababa ang temperatura. Gamitin ang sasakyang may kontroladong temperatura. Makakahanap ako ng ganoong sasakyan. May kaibigan akong nagmamaneho sa kumpanya ng malamig na transportasyon. Kontakin mo siya. Matatag na ang supply ng kuryente. Kakayanin ba nitong tumagal ngayong gabi? Kakayanin ba nitong tumagal ngayong gabi? Sa pagkakarga, tiyaking sapat ang pampabawas ng pagyanig. Hindi na pwedeng mabigla ulit ang jade-eyed sand fox. Magkakarga tayo ngayong gabi, alas 10. Ehaw, bantayan mo ang supply ng kuryente. Iulat agad ang anumang pagbabago. Nauunawaan ko. Dumating na ang truck ni Dazhao. Iparada muna sa labas ng pasukan. Huwag buksan ang ilaw. Pumasok ka. Tatawag na ako ngayon. Babantayan ko ang lalagyan ng buhay na kargamento. Hindi pwedeng magbago-bago ang temperatura at presyon. Hindi dapat malaman ni Qian Zihai ang biyahe ngayong gabi. Kuya Zhao, ano ba ang bagay na ito, gumagalaw pa? Ile, wag nang magtanong. Lamang dagat iyan. Dahan-dahan. Huwag yayanigin ang lalagyan. Matatag ang pansamantalang supply ng kuryente. Nakakonekta at matatag na ang reserbang supply ng kuryente. Sa biyahe, tingnan ang mga ilaw ng indikasyon bawat kalahating oras. Panatilihing mababa ang temperatura. Panatilihing pare-pareho ang presyon. Huwag biglang magpreno sa daan. Huwag maalog. Pagdating sa kabisera, may sasalubong sa iyo. Huwag iparada sa maling lugar. Walang maitutulong ang pag-aalala. Naipadala na ang kargamento. Nakasalalay na lang kung kakayanin itong tanggapin ni Manager Lin. Dumating na ang truck. Ibinababa na ang kargamento. Buhay silang lahat. Mabuti naman at may balita na mula sa kabisera. Ayos na. Buhay silang lahat. Matatag ang kalagayan ng jade-eyed sand fox. Wala ring pagbabago sa hitsura ng fluorescent squid. Ligtas ang buong kargamentong ito. Ilagay agad sa sistemang may pare-parehong temperatura. A-archive ang lahat ng datos mula simula hanggang matapos. Magpapadala ako ng mensahe kay Chen Qian. Dumating na ang kargamento pero nasa Southport pa ang barko. Alam ko, ang kinumpiska niya ay ang barko. Kung gayon, hindi ang kargamento ang pakay niya. Ngayon, ako naman ang gaganti. Siya sa atin mong mabuti. Totoo ang iyong permit. Kumpleto ang lahat ng papeles. Walang basehan ang sumbong. Pwede nang paalisin ang barko. Salamat po, Direktor. Salamat po, Direktor. Pero kailangan kitang paalalahanan. May nag-aabang sa iyo. Sa susunod na paglalayag, mag-ingat ka. Ayos ang pangunahing makina. May 600 litro pa ng krudo. Kapitan Chen, ano ang susunod nating ruta? Walang laman ang barko na ilula na ang lahat ng gamit. Huwag muna tayong magmadaling umalis. Noong huli, sa Central Abyss tayo nagpunta. Pinaalis tayo ng hari ng jade-eyed sand fox. Diretso tayo ngayon sa Red Abyss. Hanapin natin ang ikatlong hari, ang Golden Hydrothermal Crab. Kapitan Chen, 7,000 metro ang lalim doon. Ang barko natin. Kakayanin ng barko. Ang mahalaga, ang haulang panghuli. Grabe, ang laki naman nito. Mabigat na hawla ito na bigay ni Lolo Gu. Noong huli, hindi natin ito nagamit. Ngayon naman, panahon na nito. Balita ko, marami kang nasagip na kargamento noong huli.
Maganda raw ang benta sa kabisera. Ayos lang. Tayo na lang dalawa, wag na tayong paligoy-ligoy. Naglalayag ka sa teritoryo ko. Hindi kita haharangin. Pero sa bawat kargamento, 20% ang akin. 20%. Ako ang aayos sa mga tauhan ng pantalan at ahensya ng pangisdaan. Para hindi ka na laging isumbong. Ito ang tawag sa pakikipagtulungan. Noong huli, isinumbong mo ang peking pangalan ko. Nalaman ko na. Gusto mo bang sabihin ko? Kahit 1%, wala kang makukuha. Ako ang bahala sa merkado ng kargamento ko. Ako ang mag-aayos ng barko ko. Sarili kong dagat, sarili kong pasok. Chen Qian, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan. Kung ganoon, wag mo akong sisihin. Kapitan Chen, siya. Pinipilit niya tayo. Hayaan mong magsalita siya. Baka lumubog na bukas ang bulok mong barko. Kapag ginalaw niya ang barko, makikipagsabayan ako sa kanya. Ang gusto niya, mauna kang magkamali. Sa susunod, hindi na ganoon kadali ang pagsumbong. Siya sa atin mula sa balbula sa ilalim ng barko, sa mga tahi, sa propulsor, hanggang sa pressure hull. Siya sa atin ninyo ngayon din. Bago maggabi. Dapat walang kahit anong panganib na matira sa Qianlong. Eksaktong tatama ang storm tide sa bukana ng Red Ibis sa panahon ng low tide. At ngayon pa talaga. Huwag mong sabihing balak mo. Nababaliw ka na ba? 8 metrong alon tumaob ang barko natin. Sa araw na dumating ang storm tide. Eksaktong panahon iyon ng low tide sa Red Ibis. Nakasulat sa mapa ni Lolo. Pinakamahina ang aktibidad ng hydrothermal vent. Lilitaw ang 3 hari. Hindi naman siguradong tumaob ang barko. Pero kapag pinalampas natin ang pagkakataong ito, maghihintay pa tayo ng 30 taon. Ma, baka ilang araw akong mawawala. Dumating na ang storm tide. Pero may isang bagay akong kailangang gawin. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Minsan lang bawat 30 taon. Kapag pinalampas ito, wala nang susunod na pagkakataon. Handa ang Qianlong na sumalubong sa bagyo at tumulak. Ang pakay ay Red Ibis. Kapitan Chen, sobra ka naman. Balak mong pumunta ng mag-isa. Hindi ko naman kayo tinawag. Hindi mo kami tinawag. Hindi kami darating ng kusa. Hindi sa iyo lang ang barkong ito. 8 tao ang sakay ng Qianlong. Hindi pwedeng may kulang kahit isa. Nasuri ko na ang silid ng makina. Kakayanin nito ang storm tide. Ikinonekta ko na ang real-time na datos ng panahon para sa storm tide. Mag-i-update ito kada 10 minuto. Salamat mga kapatid. Huwag nang madrama. Sakay na tayo. Umalis tayo habang hindi pa nagigising ang mga tauhan ni Qian Zihai. Kalagan ang mga kable. Paanda rin ang makina. Normal ang propulsion. Nakahanda na ang mapa ng dagat at talaan ng pagtaas at pagbaba ng tubig. Umalis na tayo sa daungan. Ang target ay ang labas ng Red Ibis. Sa bilis na ito, makakarating tayo sa labas ng hukay pagsapit ng tanghali. Maglalandfall ang storm surge sa 2:00 ng hapon. 1 oras lang ang mayroon tayo. Iyon ang palugit para makapasok sa Red Ibis. Hindi na una ang real-time na datos. Kapitan Chen. Pero patuloy pang lumalakas ang hangin. Kapitan Chen, masyadong makitid ang palugit na ito. Tama na. Kapitan Chen, nasa kani-kanilang pwesto na ang lahat. 1 beses lang tayo makakapasok. Kapag nakapasok na, wala nang atrasan. Matatag ang propulsion. Matatag ang direksyon. Alam kong iisa lang ang maipapangako ko sa inyo. Bumalik kayong buhay. Kapitan, palaki ng palaki ang mga alon. Ayon sa tanggapan ng panahon, 5 metro pa lang ayon. Hindi pa iyon ang rurok. Itapat ang unahan ng barko sa direksyon ng alon. Huwag tayong tumagilid sa alon. Panatilihin ng mga thruster ang puwersa. Kahit ibagsak tayo ng alon, kailangan pa rin nating makabangon. Nasa tamang direksyon pa tayo. Huwag mong hayaang lumihis. Pumapasok ang tubig sa kargamento. Napunit ang seal. Mang Liu, takpan mo. How, panatilihin ang direksyon. Pinipigilan ko. Huwag mong hayaang tumawid ito. Nasa linya pa ng alon ang unahan. Kumapit tayo. Mang Liu, takpan ang pinapasukan ng tubig. Bu, idiin mo at higpitan. Huwag mong bibitawan kapag lumuwag, papasok ang tubig. Hindi ako bumibitaw. Itinutulak ko pa. Kaya mo bang tumagal ng 20 minuto? Ayos na pag nakapasok tayo sa hukay. Gumagana pa ang propulsion. Kaya pa rin panatilihing matatag ang direksyon. 10 milyang pandagat sa unahan ang pasukan ng hukay. Pag nakapasok tayo, liliit ng malaki ang mga alon. Kapit lang, 20 minuto pa. Kaya pa bang takpan ang lagusan ng kargamento? Sumulong kayo. Nakarating na tayo. Hinaharangan ng bundok ang mga alon. Panatilihin ang direksyon. Huwag munang sumisid. Lintik, ngayon lang ako nakipagsapalaran ng ganito sa buong buhay ko. Ako rin. Sana huling ulit na ito. Kailangan ko munang sumulat ng habilin. Iulat ang pinsala sa lahat ng kompartimento. Maghanda sa pagsisid. Kapitan Chen, nasa 4,500 metro na tayo.
6,000 metro ang pinakamalalim na kayang abutin ng Qianlong. Kaya pa natin, magpatuloy sa pagbaba. Huwag gagalaw ang kahit sino. Makinig kayo sa tunog ng katawan ng barko. Nasa 5,200 metro na tayo. Parang dahan-dahang pinipilipit ng higanting kamay ang mga bakal na plato. Nababaluktot na ang panlabas na katawan. 5,500 metro. 6,000 metro. Nakarating na tayo. Buksan ang ilaw panghanap. May bunganga ng bulkan sa unahan. Bunganga ng bulkan ng Red Ibis. Tama ang guhit ng lolo sa mapa. Talagang humina na ang aktibidad ng bunganga. Panatilihin ang paglutang sa pwesto. Huwag pumasok sa sentrong zona. Kapitan Chen, tingnan mo ang gitna. Bawasan ang liwanag ng ilaw panghanap. May kung ano sa ilalim ng bato sa Eagle Rock. Golden Hydrothermal Crab. Ito na ang ikatlong hari. Huwag mo itong gulatin. Tingnan muna ang kalagayan nito. Kapitan Chen, ibababa natin ang haula. May mali. Masyadong mabagal ang kilos nito. Tingnan ang gilid ng panlabas na baluti. May bitak. Nagpapalit ito ng baluti. Pinakamahina at pinakamasungit ito habang nagpapalit ng baluti. Nagpapalit ito ng baluti. May paikot na guhit ng bitak sa gilid ng panlabas na baluti. Umiitim ang kulay nito. Binubukan nito ang lumang baluti. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin, ilapag na ang haula. Hintayin nating tuluyan nitong mahubad ang lumang baluti. Huwag gagalaw. Itinutulak nitong palabas ang baluti sa likod. Malambot pa ang bagong baluti. Maghintay tayo. Napansin na tayo. Wala itong panahon para pansinin tayo. Ito ang pinakamarupok na yugto. At pinakasensitibo rin. Ilabas ang mabigat na haulang panghuli. Ilagay ito 20 metro sa harapan nito. Huwag kayong lalapit dito. Gamitin ang pain na doble ang konsentrasyon. Natanggap, inilalabas na ang mabigat na haula. Dahan-dahan. Huwag mo itong gulatin. Panatilihing matatag. Huwag hayaang bumagsak ang haula sa bunganga ng lagusan. Nakikita na nito ang haula. Huwag isara. Hindi pa ito nakakapasok. Bakit yumuyuko na naman ito? Hindi ito pumapasok sa haula. Sandali. Bawat galaw nito ngayon ay pakikipagsapalaran sa kamatayan. Hindi ito agad lalapit. Kapitan Chen, may bumabalik na alinggaw sa sonar. Hindi iyon ang kinaroroonan ng ikatlong hari. Huwag mong igalaw ang ilaw ng paghahanap. Baka nakahikayat din ang pain ng ibang nilalang. Maghihintay pa ba tayo? Maghintay, pero maghanda ng isara ang haula. Pumasok na siya. Huwag magmadali. Kalahati pa lang ng katawan nito ang nasa loob. Kalahati na ng katawan nito, Kapitan Chen. Maghintay pa ng kalahating segundo. Hintaying makalagpas ang mga kuko nito sa tarangkahan ng dragon. Baligtarin ang agos, kumapit kayong lahat. Biglang lumakas ang aktibidad ng bunganga ng mainit na bukal. Hinihila ng baligtad na agos ang barko natin patungo sa gitna ng bunganga. Bumababa ang lalim. 6,020. 6,005. Huwag pansinin ang haula. Unahin ang barko. Itulak sa buong bilis. Buksan ng todo ang reverse thrust. 7,000 metro. 7,300 metro. Nalampasan na natin ang pinakamalalim na limitasyon ng katawan ng barko. 7,400 metro, Kapitan Chen. Hindi nakakayanin ang katawan ng barko. Kahit hindi kayanin, kailangan pa rin itong kayanin. Pigilan ninyo ito. Tumigil na, huminto na ang baligtad na agos. Buhay pa tayo. Nakaalalay tayo sa halos 7,500 metro. Huwag bibitaw. Suriin ang lahat ng sistema. Unahin ang balat ng barko at ang mga propeller. Tumutugon pa ang pangunahing propulsion. Bahagyang matatag ang sistema ng presyon. Iniskan ko ang dating lokasyon. Wala. Nawala ang haula. Nasaan ang ikatlong hari? Wala rin ito. Kapitan Chen, naroon pa ang haula. Tinangay ng baligtad na agos ang haula at ang alimang singaw ng sabay. Napadpad sila sa gilid ng bunganga ng bulkan. Kusang nagsara ang pinto ng haula. Totoo ba ito o nananaginip lang ako? Bilisan mo, tingnan ko. Itigil sa huling kwadro. I zoom in ang pinto ng haula. Nahuli na siya. Itaas ang haula. Mag-ingat. Maaaring bumalik ang reverse current anumang oras. Ikonekta ang mekanikal na braso. Higpitan ang lubid panghila. Magbabago ang daloy sa bunganga ng hukay. Panatilihing matatag ang galaw at bilisan. Huwag magmadali. Ilayo muna ang haula sa batuhan. Nakalock na. Nakalock na ang haula. 50 kilo. Hindi bababa sa 60 kilo. Malambot pa ang bagong baluti. Huwag mong hayaang mabangga nito ang sarili nito. Ayusin ang katawan ng haula. Dagdagan ng 2 patong ang vibration dampener. Naiintindihan ko, Kapitan Chen. Nahuli talaga natin si Wang na ikatlo at naibalik siya. Kapitan Chen, kung nakita ito ng lolo mo, pagagalitan niya akong isinapanganib ko ang buhay ko.
Huwag kang tumawa, Lolo. Wang na ikatlo, naiuwi na kita. Kapitan Chen, nagawa talaga natin. Huwag munang magdiwang. Nasa 7,500 metro pa ang barko. Hindi pa humuhupa ang bagyo. Kakayanin pa ng pangunahing makina. Pero bantayan ng husto ang mga bitak sa katawan ng barko. Isama mo itong umahon. Mas magiging delikado kapag nagbago ang pressure. Mas mahirap ang pagbalik kaysa sa pagbabarito. Kung ganoon, dahan-dahan tayong umahon. Nasa atin pa ang barko at buhay pa ang lahat. May uwi natin siyang buhay. Sulit ang biyaheng ito. Dahan-dahan sa pag-akyat. Huwag pabiglain ang pagbabago ng pressure. Huwag ka pang bumitaw. Nasa bingit pa ng limitasyon ang katawan ng barko. Naiintindihan ko, normal ang tugon ng mga propeller. Iulat ang kondisyon ng pagkakaayos sa kargamento bawat 5 minuto. Kapitan Chen, may mali. May bagyo at malalaking alon pa ba sa ibabaw ng dagat? May mga alon pa ring 6 na metro ang taas. Kapag umahon tayo sa ibabaw, kailangan nating humanap ng lugar na silungan sa hangin. Sinusuri ko ang lagay ng dagat sa itaas. Ang barkong Haiksya. Nandoon ang 2 barko. Direkta silang nasa ibabaw natin. Paano nila nalaman ang kinaroroonan natin? Naaahon tayo mula sa lokasyong ito. Kung hindi lang ito hula. Baka may tauhan nila sa barko natin. Isang espiya. Ang barkong Haiksya. Nandoon ang 2 barko. Direkta silang nasa ibabaw natin. Paano nila nalaman ang kinaroroonan natin? Naaahon tayo mula sa lokasyong ito. Kung hindi lang ito hula. Baka may tauhan nila sa barko natin. Isang espiya. Huwag muna tayong magulo. May espiya man o wala. Maghanap muna tayo ng paraan para makaahon. Nasa gitna tayo ng bagyo at malalaking alon. Kahit sila, hindi basta-basta kikilos. Magulong-magulo ang mga alon sa ibabaw. Kapag umahon tayo, tatangayin tayo ng alon. Sa mismong paglabas sa tubig. Kailangang salubungin ng unahan ng barko ang alon. Bantayan mo ang barkong Haiksya. Mabuti, iulat mo ang direksyon ng mga alon. Maghanda para sa pag-ahon. Nasa magkabilang panig sila. Chen Qian, iwan mo ang kargamento. Kung hindi, hindi ka makakaalis. Huwag kang lumingon. Tumingin ka sa direksyon ng alon. Mas takot sila sa mga alon na pahilis kaysa sa atin. 48. Qian Xiaohu, sa gitna ng bagyo at alon, gusto mo pa ring makipaglaban. Wala ka na bang balak mabuhay? Ibigay mo sa akin ang kargamento. Hindi kita pahihirapan. Kapitan Chen, papalapit din ang kanang barko. Buhay ko ang ipinambayad ko sa kargamentong ito. Sino ka ba para magsalita? Ikaw ang hawakan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Dumating na ang kawit. Wala sa gitna, alhaw. Maghanda sa paggamit ng mga thruster. Itapon ulit ang mga basura. Abante ng buong bilis. Dumiretso tayo sa direksyon ng pinakamalalaking alon. Papasok ka sa zona ng mga alon. Sumugod ang Qianlong. Baliw, sobrang baliw niya. Kapitan Chen, hindi sila nakasunod sa zona ng pinakamalalaking alon. Ipagpatuloy ang pagsugod, huwag lilingon. Sonar, ilayo pa ang distansya. Hintayin ang signal nila bago tayo lumiko. Isa. Hindi sila nakasunod. Wala na sila. Umatras na tayo. Sonar, ipagpatuloy ang pag-scan. Huwag kayong magpakampante. Kapitan Chen, ano ang susunod? Bumalik sa Southport. Sonar, huwag huminto. Hindi ito palalampasin ni Qian Zihai. Malinaw. Malinis muna ang magkabilang panig at likuran. Alam ko, ibalik muna natin sa daungan ang barko at kargamento. Pag-usapan na lang natin ang natitirang utang pagbalik. Chen Qian. Lolo Gu, ang anak mong babae. Lumabas na, lumabas na. Napakahusay ng abogadong nahanap mo para sa akin kay Manager Lin sa kabisera. Ayusin nating muli ang mga ebidensya. Nagpetisyon na kami para sa muling paglilitis. Kahapon, binago ng hukuman ang hatol at iniutos ang pagpapalaya sa kanya. Huwag, Ate Gu. Huwag mong gawin yan. Salamat, 1 taon at 3 buwan akong nakulong. Akala ko hindi na ako makakalabas habang buhay. Ito ang ipinangako ko kay Lolo Gu. Tungkulin ko ito. Narinig ko na kay Itay. Pumunta ka sa Red Ibis at nahuli mo ang Third King. Grabe, ang galing. Swerte lang. Hindi ito basta swerte. Pinagpursigihan ito ng barko at ng buong tauhan. Ito ang bagong disenyo at pinahusay na plano para sa deep sea submersible. Qianlong 2. 7,000 metro ang katawan ng barko. Mga bagong materyales na panlaban sa matinding presyon. Otomatikong sistema ng paghuli. Lolo Gu, magkano ang abutin nito? Huwag mong alalahanin ang pera. Hindi ito simpleng maliit na pagbabago o pagkukumpuni. Bagong barko ito. Alam ko. Tinulungan mo akong iligtas ang anak kong babae. Iyo ang buhay ko at ang lahat ng aking kasanayan. Itay, tutulong din ako.
Nakaligtas ang Qianlong hanggang lalim na 7,500 metro. Mas malayo pa ang mararating ng Qianlong 2. Kapitan Chen, babayaran ko rin ng paunti-unti ang utang ko sa iyo. Hindi na kailangan. Mula ngayon, sama-sama nating itatayo ang barko. CJ, magsisimula tayo ngayon. Ano ang balak mong gawin sa Third King? Golden Hydrothermal Crab. Buhay, tumitimbang ng 63 kilo. May koneksyon ka ba? Meron. Ang pinakamalaki sa buong bansa. Handang magbayad ng 30 milyong yuan ang pinakamalaking institusyon ng deep sea research sa bansa. Ang kondisyon ay buhay itong maihatid. At kailangan mong pumirma sa isang pangmatagalang kasunduan sa pakikipagtulungan. Kada taon, dapat kang magbigay ng hindi bababa sa 10. Bihira at buhay na organismo mula sa malalim na dagat. 30 milyong yuan. 30 milyon, ayos lang, pero may isang kondisyon sa kontrata. Kailangan nilang matiyak na masusubaybayan ang pinagmulan ng kargamento. Ang lalim ng ruta sa bawat paghuli. At lahat ng datos tungkol sa kapaligiran ay dapat kumpletong maitala. Ayos ang pagpaparehistro. Legal at alinsunod sa batas ang lahat ng paghuli ko. Kung ganoon, pumirma na tayo. Pagkapirma, ihahatid ang Third King ngayong araw. Ngayong araw ang paghahatid. At ilalabas din ang bayad ayon sa mga takdang yugto sa kontrata. CJ, Chen Qian, naisip mo na bang magtayo ng sarili mong kumpanya? Ano ang ibig mong sabihin? May teknolohiya ka, may mga barko, at may pagkukunan ka ng mga gamit. Ang kulang na lang sa iyo ay karanasan sa pamamahala at puhunan. Kaya kong ibigay ang dalawang iyan. Qian, naibenta na ni Chen Qian ang mga nakuha nilang gamit sa kumpanyang Deep Blue. 30 milyon. Isang bulok na barko lang ang meron siya. Pero ang mga nakalap niya, nagkakahalaga ng 30 milyon. Ang Golden Hydrothermal Crab ay itinuturing na kayamanan ng ating bansa. Seryoso ang institusyong pananaliksik sa bagay na iyan. Wala akong pakialam sa institusyong yan. Siguraduhin ninyong hindi makukuha ni Chen Qian ang perang iyan ng buhay. Maghanap ka ng taong gagawa ng dummy company. Gamitin mo ang kumpanyang iyan para piliting makipagkontrata si Chen Qian. Dapat mas mataas ang presyo kaysa sa alok ng institusyong pananaliksik. Dapat mataas na hindi na niya matatanggihan pa. Maglagay ka ng bitag sa bawat probisyon ng kontrata. Qian, paano kung mahuli tayo? Kapag nahuli, pirma niya ang nandoon. Ano naman ang kinalaman ko roon? Kapitan Chen, kami ay mula sa Huadong Ocean Resources Investment Company. Nabalitaan naming may nakuha kayong Golden Hydrothermal Crab. Naibenta na namin. Diretso agad sa negosyo ang pakay nyo, Magbibigay kami ng 50 milyon. Mas mataas ng 20 milyon kaysa sa Deep Blue. Pag-isipan ninyo ng mabuti. 50 milyon. 50 milyon para sa isang alimango lang. Hindi lang ito basta alimango, ito ay kayamanan ng bansa. Gagawa ang kumpanya namin ng exhibit para sa mga lamang dagat. Kailangan namin ng mga buhay na spesimen. 100 milyong bayad pinsala kung hindi matutuloy. Huwag kayong mag-alala, basta maayos ang kondisyon ng paninda. Walang magiging problema sa kontrata. Normal na kondisyon lang yan. Mukhang malakas ang loob ninyong mag-alok ng ganyan. Kapitan, may mali sa kontratang ito. Masyadong mataas ang penalty. 7 araw lang ang palugit para sa paghahatid. Kakalabas lang ng Golden Hydrothermal Crab sa kanyang shell. Kailangan ng hindi bababa sa 10 araw bago ito bumiyahe ng ligtas. Sinadya nilang ilagay ang bitag na iyan. Nasuri mo na ba ang kumpanyang ito? Hindi namin mahanap, isa lang itong dummy company. Gusto ko pong baguhin ang mga probisyon. Gawing 10% ang penalty. Hindi ba dapat na 200%? Dapat ay gawin ninyong 30 araw ang palugit. Hindi ba't 7 araw lang? At dagdagan ninyo ng isang sugnay. Kapag ang mamimili ang nanggulo dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi makapag-deliver, ay hindi mananagot ang panigdihi. Kapitan Chen, standard na format lang ito ng aming kumpanya. Hindi namin pwedeng baguhin. Kung ganun, wala tayong mapagkasunduan. Maaari na kayong umalis. Sandali, wag naman po sana ganun. Sabi ng aming boss. Pumapayag na kami sa mga pagbabago ninyo, pakipirmahan na lang po. Kapitan Chen, nawawala ka na ba sa sarili? Hindi ako baliw. Kahit na binago natin ang kontrata, bitag pa rin ito. Pero kailangan ko munang makita kung hanggang saan ang hangganan ni Qian Sihai. Kung gaano siya kataray, haharapin ko siya. Masaya akong nakipagnegosyo sa inyo, Kapitan Chen. Qian, binago ni Chen Qian lahat ng nasa kontrata. Ngayon, masyadong pabor ito sa kanila. Hayaan mo lang siyang magbago ng mga terms. Basta mapapirma ko lang siya sa kontratang yan. Gagawin ko ang lahat para hindi siya makapag-deliver sa oras. Paano mo gagawin yon? Hello, Maritime Bureau ba ito? Gusto ko pong mag-ulat tungkol sa isang iligal na modifikasyon ng barko. Para sa deep sea diving. Duda kaming nagnanakaw sila ng likas yaman sa kailaliman ng dagat. Chen Qian, may nagsumbong sa amin na iligal mo raw minodipika ang iyong deep diving suit. Para sa ultra deep diving.
May hinala kaming nagnanakaw ka ng mga protektadong yaman ng bansa. Sumama kayo sa aming investigasyon. Nagsusumbong na naman. Pati ang tanggapan ng Maritime Affairs dumating na. Narito ang patunay na legal ang huli ko. Buhay pa ang Golden Hydrothermal Crab at nasa tangke ng buhay na kargamento sa barko. Maayos ang kalagayan nito. Maaari ninyo itong siya sa atin anumang oras. Suriin muna ang mga dokumento. Pagkatapos, siya sa atin ang tangke. Sa pagkakataong ito, dapat na nating alamin ang buong katotohanan. Totoong hindi na ideklara ang mga binagong bahagi. Ayon sa regulasyon, multa na 20,000. At kailangang ayusin ang iba pang papeles. Ako na ang magbabayad ng multa. Ako na ang mag-aayos ng mga papeles. Lintik na kiyan si Hay na iyan. Araw-araw na lang nagsusumbong. Hindi ba siya nagsasawa? Nagmamadali siya. Habang mas nagmamadali siya, mas malinaw na tama ang ginagawa natin. Pero kung ganito siya manggulo, darating din ang araw na gaganti siya. Kung ganoon, hintayin na lang natin siyang kumilos. Magpakalakas ka pa ng kaunti. Hintayin mong makabawi ka. Saka kita dadalhin sa laboratorio. Kapag nangyari iyon, masasabi nating lubos tayong nanalo. Kapitan Chen, ako si Fang Yuan. Abogadong ipinakilala ni Manager Lin. Sabi niya, kailangan mo ng tutulong sa iyo. Para asikasuhin ang kaso laban kay Qian Zihai. Ilang taon ka na? 28. Pero mahigit 30 kaso na ng alitan sa deep sea fishing ang nahawakan ko. At 28 roon ang nanalo. Ayos ah. Kung ganoon, sabihin mo kung ano ang maaari nating isumbong laban kay Qian Zihai ngayon. Napakarami. Paninira sa negosyo at malisyosong pagsusumbong. Ilegal na monopolyo at ilegal na pagsubaybay. Sinuri ko rin ang kaso ni Gumin. Si Qian Zihai ang utak sa likod nito. Kung makakahanap tayo ng direktang ebidensya, maaari natin siyang kasuhan ng kriminal na paninirang puri at pagbibintang. Nasaan ang ebidensya? Nasa iyo. Ang mga audio at video recording mo noong huli kang nasa dagat. Pati ang mga salaysay ng mga kasama mo. Basta handa kang humarap. Mayakyat ko ang kaso sa piskalya. Ako ang magpapatotoo. Nakita ko mismo si Qian Xiaohu na nanguna sa pagnanakaw ng kargamento. May recording din ako. Ako rin. Dadaan tayo sa legal na proseso. Kung dapat magsampa ng kaso, magsasampa tayo. Kung dapat tumawag ng pulis, tatawag tayo. Makikipagtulungan ako. Na-verify na ba ninyo ang mga ebidensyang ito? Bawat isa ay na-verify na. May original na file ang recording. Lahat ng salaysay ng mga saksi ay pirmado at may thumbmark. Pinaghihinalaan si Qian Zihai ng kriminal na paninirang puri. At ng pag-uutos sa iba na magnakaw ng kargamento. Hindi bababa sa 3 kaso. Ikaw ba ang nagsampa ng reklamo sa sarili mong pangalan? Ako si Chen Qian, kapitan ng Southport Deep Sea Fishing Team. Ako muna ang mag-iingat ng mga dokumento. Ayon sa proseso, sa loob ng 1 linggo namin pagpapasyahan kung bubuksan ang kaso. Sa loob ng 1 linggo namin pagpapasyahan kung bubuksan ang kaso. Kapitan Chen, malaki ang posibilidad na buksan ng piskalya ang kaso. Pero kailangan mong paghandaan ang lahat. Mahigit 20 taon nang namamayagpag si Qian Zihai sa Southport. Malalim at masalimuot ang mga koneksyon niya. Kahit buksan pa ang kaso, maaaring matagalan bago umusad ang paglilitis. Kung mabagal, mabagal. Kaya kong maghintay. Ang piskalya. Sino ang nagsampa ng kaso? Si Chen Qian. Kumuha siya ng abogadong mula sa kabisera ng lalawigan. Ang pangalan ay Fang Yuan. Pamilyar sa akin ang pangalang iyan. Dalubhasa siyang lumaban sa mga kasong kinasasangkutan ng deep sea fishing. Hello, Ginoong Chen. Biglang nahirapang huminga ang iyong ina. Isinasagawa namin ang pagsagip. Pumunta po kayo agad sa ospital. Pupunta ako agad. Pansamantala siyang ligtas sa panganib. Pero lumalala ang kalagayan niya. Kailangan niya ng masinsinang gamutan sa lalong madaling panahon. Ang target na gamot at high-pressure oxygen chamber ay aabot sa halos 300,000. Kahit magkano pagbibigyan ko? 32,000. Malaki pa ang kulang. Kailangan kong makalikom ng pera. Mas mabilis, mas mabuti. Kapitan Chen, huwag ka nang tumingin. Kahit baguhin ang mga kondisyon ng kontrata, hahanap pa rin ang paraan si Qian Zihai para manggulang. Lolo Zhao, hindi na pwedeng maghintay ang sakit ni ina. Hindi ko kayang ilabas ang 300,000 ngayon. May 80,000 ako rito. Naipon ko sa mga nakaraang taon. Balak ko sanang gamitin sa pagpapakasal ng anak ko. Kunin mo muna. Iyan ang ipon mo para sa pagtanda. Ang nanay mo ay hipag ko rin. Iniligtas ako ng tatay mo noon. Maliit lang ito. Kunin mo na. 20,000 lang ito, wag nang tumanggi. 50,000. Sabi ng asawa ko, unahin muna si Kapitan Chen. 30,000. Isa akong balo na walang ibang maaasahan. Hindi naman kami malulugi rito.
Manager Qian, tinanggihan ni Chen Qian ang kontratang 50 milyon. Ang gamutan ng kanyang ina ay tinutustusan ng mga kapatid niya. Nakapag-ipon lang ang magkakapatid ng 300,000. Hindi ako naniniwalang sa bawat pagkakataon ay makakalikom sila. Mangma, alamin mo ang kalagayan ng ina ni Chen Qian. Anong target na gamot? Anong gamutan sa ang ospital? Sino ang doktor, mas detalyado, mas mabuti? Naiintindihan ko. Chen Qian, ayaw mo akong pagbigyan. Hindi rin kita pagbigyan. Nasa kamay ko ang buhay ng nanay mo. Tia Chen, ako ang bagong doktor na nakatalaga sa inyo. Kailangang baguhin ang gamutan ninyo. Maaaring gumamit tayo ng bagong imported na gamot. Napakabisa nito. Pero mas mataas ang gastos. 80,000 bawat sesyon ng gamutan. Hindi bababa sa 4 na sesyon. Kahit magkano, gamutin ninyo siya. Gagawa ng paraan ang anak ko. Sige po. Sige, aayusin ko muna ang gamutan ninyo. Naayos na ang gamutan. 80,000 bawat sesyon. 4 na sesyon. Pumayag siya. Sabi ng bagong doktor, napakabisa raw nito. Medyo mahal nga lang. 80,000 bawat sesyon. Nay, sino ang nagreseta ng gamot na iyan? Aling doktor. Nasaan na ang Dr. Lee na nakita ko dati? Parang Wang ang apelyido niya. Hindi ko na matandaan. Ano ang apelyido ng bagong doktor sa silid ng nanay ko? Pwede ko ba siyang makausap? Titingnan ko po. Hindi naman napalitan ang doktor ni Tia. Dr. Lee pa rin. Walang doktor na Wang ang apelyido. Siya ang pumasok sa silid ng nanay ko kahapon. Sandali, palakihin mo ang mukha. Kilala mo siya. Nakita ko na ang taong iyan. Tauhan ni Qian si Hai iyan. Tauhan ni Qian si Hai iyan. Palayaw niya ay rat. Palayaw niya ay rat. Siya ang gumagawa ng lahat ng maruruming trabaho. Qian si Hai, pati nanay ko pinakialaman mo. Kapitan, huwag kang padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos. Kailangang i-report ito sa pulis. Sinusubukan ni Qian si Hai na pilitin akong yumuko. Kung ganoon, siya mismo ang mag-abot ng kamay niya. Ang lahat ng galaw na ginawa niya ay nasa ospital. Abogado, may nangyari rito sa panig ko. Tauhan ni Qian si Hai na nagpapanggap na doktor. Sinisingil niya ang nanay ko ng napakamahal na gamot. May kuha sa case. Panloloko ito. At panloloko pa sa serbisyong medikal. Mabigat ang mga kaso laban sa kanya. Huwag kang gumawa ng gulo. Tatawagan ko agad ang mga pulis. Kinukumpirma pa niya kung iinom ng gamot ang nanay ko. Babalik pa ang mga tauhan niya. Tumayo ka sa likod. Hintayin mong pumasok siya bago kumilos. Ano ba ang ginagawa ninyo? Doktor ako. Doktor, nasaan ang lisensya mong mag-practice? Ako, naiwan ko ang lisensya ko. Ikaw rin ang pumasok sa silid ng nanay ko kahapon, hindi ba? Chen Qian, ano ang nangyari kanina? Wala lang, nakahuli kami ng manloloko. Ma, kahit sino pa ang pumunta para gamutin ka. Tawagan mo muna ako. Tandaan mo, may pinakialaman ka bang tao sa labas? Ma, wala akong pinakialamang kahit sino. May gustong pumatay sa akin. Pero ako na ang bahala. Magpagaling ka lang ng walang iniisip. Dalhin siya sa presinto. I-seal at itago rin ang lahat ng ebidensya. Sinasabi ko na, lahat ng sasabihin ko ay si Qian si Hai ang nag-utos sa akin. Qian si Hai, hindi ka na makakatakas ngayon. Qian si Hai, hindi ka na makakatakas ngayon. Makikipagtulungan ako. CJ, ano ang tinitingnan ninyo? Bumalik kayo sa trabaho. Paano mo ipaliliwanag ang mga ito? Wala siyang sama ng loob kay Chen Qian. Bakit siya nagpanggap na doktor para saktan ang ina ni Chen Qian? Malinaw ang ebidensya laban kay Qian si Hai. Sinisiraan ninyo ako. Si Chen Qian ang naninira sa akin. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Qian Xiaohu, pinaghihinalaan kang nanguna sa pambubugbog ng grupo. Ilegal na pagkulong at ilegal na pagsubaybay. Pagbabanta sa kaligtasan ng iba habang nasa dagat. Kapag pinagsama ang mga kasong ito, makukulong ka ng 5 hanggang 8 taon. May ebidensya ba kayo? Ito ang tawag sa walang ebidensya. Ikaw ba ang taong nasa video? Nasa barko lang ako noon. Nagsama ka ng mga tao para sumugod sa Qianlong. Iyan pa ba ang ipagkakaila mo? Hindi ko sinadyang manakit. Sinunod ko lang ang tiyuhin ko. Kung ano ang ipinagawa niya, iyon ang ginawa ko. Kaya handa kang tumestigo. At ituro si Qian si Hai. Handa akong tumestigo. Sasabihin ko ang lahat. Lolo, ang dati mong kaibigan ay nauwi sa ganito ngayon. Nakakahinayang ba?
Lolo, naibalik ko na ang ikatlong korona mo. Nakulong na rin si Hai. Ang landas na hindi mo natapos noon. Ako ang tumahak para sa iyo. Magpahinga ka na po. Pundasyon. Pundasyon nito. Magpahinga ka na po, Lolo. Paghanga. Paghanga sa kabundukan. Nang malayong bundok. Chen Yuan Shan. Chen Yuan. Chen Yun. Umatras ang lahat. Panatilihin ang pare-parehong temperatura. Huwag ninyo siyang gambalain. Matatag ang presyon sa silid. Ipasok siya sa tangke. Buhay siya, buhay talaga siya. Ginoong Chen. Ito ang unang buhay na golden hydrothermal crab na nakuha ng ating bansa. Higit na lalampas sa 50 milyon ang halaga ng alimang ito. Napakalaki ng ambag ninyo sa pananaliksik ng bansa sa mga nilalang sa malalim na dagat. Malaki ang naiambag ninyo. Napakabait ninyo naman. Isa lang akong mangingisda. Hindi lang kayo basta mangingisda. Isa kayong manlalakbay sa kailaliman ng dagat. Nais ka naming kuning espesyal na tagapayo ng instituto. Payag ka ba? CJ Chen Qian. Napag-usapan na namin ito ng abogado. Ang bagong kumpanya ay tatawagin Qianlong Deep Sea Biology Technology Corporation. Ikaw ang may hawak ng 60%. Ako ang 30%. 10% para sa abogado na mamamahala sa lahat ng usaping legal. Si Ginoong Zhou ang magiging punong direktor sa teknolohiya. Hindi talaga ako marunong magpatakbo ng negosyo. Hindi mo kailangang matuto. Ang kailangan mo lang ay manghuli ng isda sa ilalim ng dagat. Kami na ang bahala sa iba. Ako ang magbabantay sa teknolohiya at sa mga sasakyang dagat. Ako ang sasagot sa mga usaping legal at titiyak na walang sablay. Kung gagawin, gawin na. Maligayang pagdating, Manager Chen. Opisyal nang itinatag ngayon ang Qianlong Corporation. Mula ngayon, kailangang umayon sa pamantayan ng kumpanya ang lahat ng barko at teknolohiya. Pareho pa rin ang sabi ko. Ako mismo ang tatahak sa daan patungo sa kailaliman. Chen Qian, naihatid na ang Qianlong 2. Ginoong Gu, maraming salamat sa pagod ninyo. Walang anuman. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang hindi makagawa ng barkong makararating sa Dragon's Nest. Ngayon, natulungan mo akong matupad iyon. Tiyak na dadalhin ko ang barkong ito sa kailaliman. Astig, pwede ko bang imaneho? Matatag ang balan sa waterline. Matagumpay na nakapasok sa tubig ang Qianlong 2. Bagong barko, bagong kabina. Maganda ang hawak at kontrol. Mas matatag ito kaysa sa Qianlong. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang mararating natin. Dragon's Nest. Ang susunod na target. Ako mismo ang pupunta sa pagkakataong ito. Lolo, ano ba talaga ang itinago mo? Sa ilalim ng bunganga ng bulkan sa Red Abyss. Bakit hindi natin ito nakita noon? Isang beses lang itong bumubukas kada 30 taon. Sa ilalim ng Red Abyss, may nakatagong daigdig. Ang pasukan ng Dragon's Nest ay 800 metro mismo sa ilalim ng pugad ng ikatlong hari. Ginoong Zhou, pumunta kayo sa opisina ko ngayon din. Ginoong Zhou, nakita na ba ninyo ang mga letrang ito? Tingnan ko. Napakaliit ng pagkakasulat. Hindi ko pa ito nakita, at sinaunang lihim na kodigo ang ginamit. Hindi ito maunawaan ng karaniwang tao. Ang tinutukoy ni Lolo ay ang golden hydrothermal crab. Sa ilalim ng pugad na iyon mismo ang pasukan ng Dragon's Nest. Hindi pugad ang binabantayan ng ikatlong hari. Bantay niya ang isang pinto. Ang 800 metrong iyon ang hindi nalampasan ni Lolo noon. Ngayon, nasa atin na ang Qianlong 2. Hindi ordinaryong 800 metro ang 800 metrong iyon. Sa ilalim ng Red Abyss, napakatindi ng presyon at mapanganib ang agos. Hindi pa natin alam ang lahat tungkol sa mga hydrothermal vent. Kaya kailangan nating suriing muli ang Qianlong 2. Kailangang masubok ang pressure resistance, propulsion, robotic arm, at escape capsule. Walang pwedeng makaligtaan. Talaga bang handa kang bumaba? Hindi pa natapos ni Lolo ang landas na iyon. Kailangan ko itong tapusin. Kapitan Chen, 3 beses nang nasuri ang lahat ng sistema. Maayos ang life support cabin. Maayos ang power cabin. Mag-isa akong sisisid sa pagkakataong ito. Kapitan Chen, ano ang ibig mong sabihin sa mag-isa? Chen Qian, ulitin mo nga iyon. Mahigit 10,000 metro ang lalim ng Dragon's Nest. Para sa pagsisid ng Qianlong 2, isang tao lang ang maaaring sumakay. Bawat dagdag na tao ay dagdag na panganib. Huwag kang magpatawa. Hindi mo kakayanin ang mag-isa ang lugar na iyon. Ako ang pupunta ng mag-isa. Kapag may nangyari, ako lang ang mamamatay. Ginoong Zhou. Nagtitiwala ba kayo sa akin? Hindi pwedeng mag-isa siyang pumunta, Ginoong Zhou. Huwag na kayong makialam.
Naiintindihan ko. Salamat. Magsagawa ng huling pagsusuri. Kapitan Chen, kailangan mong makabalik. Naiintindihan ko. Kahit makababa ang Qianlong Dos, kailangan mo pa ring bumalik. Lolo. Nandito na tayo. Nakarating ako sa lugar na hindi mo narating noon. Kakayanin pa ng Qianlong Dos. Magpatuloy sa pagsisid. Hindi bababa sa 100 metro ang diametro ng butas. Ito ang Dragon's Nest. Mas malaki ang espasyo kaysa sa nakikita mula sa labas. Hindi bababa sa ilang dosenang metro ang layo ng kisam sa katawan ng barko. May asul na pinagmumula ng liwanag sa unahan. Hindi halaman. Buhay na dambuhalang malambot ang katawan ng organismo. Mga asul na kumikinang nagalamay. Kailanman ay wala pa akong nakitang ganito. Maaaring bagong uri ito. Nakuha natin sa kamera ang buong kolonya. Hindi bababa sa 100. Kapag naipadala natin ang mga larawang ito, magwawala sa saya ang buong laboratorio. Sandali, ano iyon? May mga mineral sa ilalim ng kuweba. Asul, berde, ginto, lahat ay kumikinang. Ilatag ang mekanikal na braso. Tapakan ng isang piraso bilang sample. Hindi mukhang likido ang laman ng bagay na ito. Kapitan Chen, kumusta riyan? Ginoong Zhu, napakaraming hindi pa nakikilalang mineral sa Dragon's Nest. Nakapagkuha ako ng mga larawan at video. Ito na ang malaking balita. Sige, bilisan mo at bumalik ka. May sapat ka pa bang oxygen? Sapat para sa 2 oras. Babalik na ako. Isasama ko ang mga sample. Isasama ko rin ang mga video. Dragon's Nest, babalik pa ako. Kumalma ka. Suriin muna ang presyon ng kabina. Umahon na siya. Bumalik na si Kapitan Chen. Totoong nakabalik siya. Buong-buo ang katawan ng barko. Bumalik na ako. Nadala ko rin ang mga sample. Ang mahalaga, nakabalik kang buhay. Maligayang pag-uwi, Chen Qian. Astig ka, Kapitan Chen. Nanalo tayo sa huling istasyon. Sa pagsisid na ito, may natuklasan tayo sa Abyss Trench at Dragon's Nest, na hindi bababa sa 3 bagong uri. Mayroon ding 2 hindi pa nakikilalang mineral. Ang tiyak na resulta ng pag-aaral ay ilalabas kalaunan ng pangkat ng mga eksperto ng laboratorio. Kapitan Chen, sikat ka na talaga ngayon. Matagal na sana siyang nakatayo rito. Ginoong Chen, dito po. Ginoong Chen, tinatawag ka ng iba na hari ng karagatan. Ano po ang masasabi ninyo? Isa lang akong mangingisda. Hindi ako ang hari ng malalim na dagat. Ang dagat mismo ang hari. Magaling ang sagot, Kapitan Chen. Angas. Ano ang susunod ninyong plano? Ipagpapatuloy ko ang paggalugad sa dagat. Marami pang lugar ang hindi nararating ng Qianlong Dos. At sabi ng lolo ko, dapat nating igalang ang karagatan. At protektahan ito. Kailangan kong ipasa sa susunod na henerasyon ang mga salitang ito. Iyan ang tunay na Chen Qian. Tama ang direksyon ng kumpanyang ito. Lolo, Dragon's Nest, bumababa na ako. Nakuha na natin ang mga bagong uri at bagong mineral. Natupad ko na ang pangarap mo. Ako na ang tatahak sa landas mula ngayon. Paalam, Lolo. Sihay. Chen.